Okay, sa punto pong ito, makakasama po natin ang Presidente ng Biomix Philippines, Ma'am Fatima Galios. Good evening po, ma'am. Hi, good evening. Ayan. Sir. Kasama rin po natin ang negosyante. President naman ng G-Film Rental, Higinio Lumaban Jr. Good evening, sir. Hello sir, good evening sa lahat ng mga listeners. Ayan, okay. So sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipino Paris ng ating mga kababayang OFWs. Gayon na rin po sa Winners Life Hong Kong. So, ayan. Ang una ko pong katanungan, ladies first, kay Ma'am Fatima Galios. Mari niyo po ba munang ipakilala sa amin yung inyong kumpanya, ang Biomix Philippines? Okay. Again, good evening. Biomix Philippines is an established company from Korea po. And now we are very happy to announce that we are now expanding here in the Philippines. And Biomix is a big company exporting to 45 countries, hindi lang po sa Pilipinas. So our main branch is in Cebu, and now we have here a branch in Manila. So kaka-open na po namin sa Manila, and what we are offering to our customers now and clients are different variety of beverages, especially to those investors, cafe owners, or restaurant owners. We are helping them to enhance their product offering to their customers para matikman po nila yung organic products namin galing Korea, especially our matcha products na alam natin, Jeju Island is one of the best supplier of matcha powder. So for now, that's what I can say about our company. Then later on, you will know more about our business here in Philippines. Thank you, sir. Okay. Again, ito po ini-import o dito po ginagawa? Our main facility or factory is in Korea. Okay. And here in Philippines, we are just the one who are asking supplies from them. And then we give it to different distributor. Okay, okay. Well, parang nasa distribution business din po kayo, no? Okay. Pagdating naman po kay Sir Higinio po ba? Tama po ba yung aking pronunciation? Ano Yes po po. bang nickname niyo, sir? You can call me Genio. Okay. Parang Genio without S. Okay, okay. Sir Genio, ano po itong G-Film Rental? Maring niyo po bang i-introduce sa ating mga viewers kung ano po itong G-Film Rental? Ang G-Film Rental po sir, mayroon pong dalawang service. No? Ang una pong service niyan ay rental po ng film equipment. So kami po ay film equipment rental na nagpaparent ng mga cameras, mga audio, lights, mga camera rigs, iba't ibang klaseng gimbals, mga drones, anything na kailangan po ng isang filmmaker. So pinaparent po namin to una-una sa mga nagsisimula pa lang na magkaroon ng mga studio. Halimbawa po yung mga wedding films. Yan, so dahil nagsisimula po sila, wala pa sila masyadong film equipment, and we can rent out anything that they need sa pag-shoot po nila. Kasama rin po dyan yung mga gumagawa ng mga short films, even mga full-length films. Ayan. Plus, pangalawa pong serbisyo namin, of course, kami rin po syempre nag-shoot mismo ng mga iba't ibang klaseng films, no? Kasama na po dyan yung mga commercials, nag-live feed din po kami at nag-live stream. Anything po na kailangan nila in related po dun sa pag-shoot or paggawa ng video. Okay. Well, Sir Genio, nakita ko sa isang pinakita natin sa monitor na photo ninyo, pati sa Congress, kayo po'y nag-ooperate? Dahil po malawak po kasi yung kinikater namin service, kaya umaabot po kami hanggang sa Congress, dahil kahit yung mga sa government po ay kinokontak din po kami. Malawak, marami kasi kaming client na kung saan-saan po karaniwan po ngayon sir, marami po kaming client na taga-gobyerno po, kaya nako-connect po kami ngayon diyan. Okay. Hindi naman po delayed yung bayad.
Ganun po talaga sa government eh. Matagal po sir. Mm. 1 month ang matagal pero minsan umaabot ng 3 months. At yung Okay. iba pa nga po ay 1 year pa. Oo, Pero pero okay lang, nakapost standard po po yun, kami. 90 days, 3 months, tama po kayo. Well, yun, binigyan ko na kayo ng idea. If you want to do business sa gobyerno, dapat meron kayong pondong pangluwal muna, no? Dahil it would take 3 months or 90 working days bago mabayaran yung ibang mga proyekto. Okay, balik tayo kay Miss Fatima. Miss Fatima, ba't sa tingin ninyo ang Pilipinas ay giliw na giliw sa mga Korean products? Just like yung mga produkto ngayon ng Biomix. Yeah, actually, that's a good question, sir, no? Because we all know that Filipinos are avid fan po talaga ng mga Korean products nila. Mapapunta pa yun sa K-pop, alam natin yan, Blackpink or what. And then yung mga different na ina-offer from Korea sa atin, kahit anong items pa yan. Because we know that Korean products are very good talaga pagdating sa quality. So now, we are very proud to let everyone know that one of the products na ini-export dito ng taga-Korea sa Pilipinas is maganda din, especially our Barista Queen, our Pomona, and coffee na tinatawag na brewed coffee siya na pwedeng halo sa iba't ibang beverages. Alam namin na hindi kami mahihiya because we guaranteed the taste of every drinks that you sip or kung ano man may offer namin sa client namin is very quality talaga and healthy at hindi po siya risky because we are HACCP certified and also FDA. Approved na din po kami doon and accredited. So, and also halal. So, we know that our product is healthy, lalo na galing siya Korea. Mhm. Yun. Well, later, sa tingin niyo po ba, nagkaroon kayo ng marketing study po ba? Kung bakit yung panlasa ng Pinoy, pasok sa atin yung mga pagkain o yung mga produkto, mga drinks ngayon, mga frap mula sa Korea. Bakit kaya? Yeah, maybe because of the pagiging Asian natin, no? Kasi Filipino is Asian din eh, continent. So, yun lang din siguro ang nag-connect and also may something talaga eh sa ating Pilipino, sa Korea, Japanese, Chinese, di ba? And also we already adopted the culture, which is very nice to know that we have a good relationship to other countries and also the friendliness ng mga tao hanggang sa pati taste bud natin is affected na din. We're in nagiging investment na siya dito sa Philippines. Tama? Kasi lalo na ngayon, na-adapt natin yung taste bud nila, kung ano yung mga trending ngayon sa market, mas tayo lalo kasi ang maganda sa atin, Filipino are very open-minded. So, kahit ano man yan galing sa ibang bansa, hindi lang yung Korea, but good thing, Korea is very near to Philippines. We're in mas na-adapt natin yung mga malalapit o neighboring countries, kung anong culture nila, kung ano yung mga pinibenta din nila doon, is madali lang din i-export dito sa Philippines. So, good thing is we are easy to adapt to different kind of mga products or services na galing sa ibang bansa, especially for you. Alright, okay. Ngayon, pag-usapin naman natin yung mga technicalities pagdating sa pagnenegosyo po, no? Unahin po kita, Sir Gino. Sir Gino, paano po ba humanap ng client sa ganitong line of business? Sa ganitong klaseng line of business, napaka-importante po na meron tayong connection. I could say, malaking bagay po sa amin yung nagkaroon po kami ng connection. Kasi nagsimula rin po ako sa TV network eh. At bilang simula sa TV network, nagde-direct po ako ng mga short films dyan. Tapos, dun po mismo sa loob, nagkaroon po ako ng maraming connection. Tapos, kung babalikan ko po kung bakit nagsimula yung G-Film, I could say na parang chance din siya dahil hindi ko naman siya pinlano talaga na magparent ng film equipment. It so happen na itong mga connection ko na to, na nasa loob at sa labas ng network, ay naghahanap sila ng mga film equipment rental. At ako naman, na alam nila na filmmaker,
nagsasuggest po ako nung anong film equipment rental lang pwede at mura at dekalidad. Mm. Ngayon, one time po, naghahanap sila 5 days shoot. Tapos, maraming equipment, kasama na yung mga lighting equipment. Tapos, nag-isip po kaming dalawa ng asawa ko, why not kako? Tayo na lang yung bumili ng mga film equipment, tapos tayo na lang ang magpa-rent. So, ang ginawa po namin, isang bagsakan, nag-ano po kami, nag-invest po talaga kami ng gamit. So, dahil po pinarent namin yun sa 5 days na yon, ang totoo po niyan, sa 5 days na yon, parang sila na rin ang nagbayad doon sa gamit na yon. So, Oh. yes sir, dati kasi medyo matataas pa yung cost ng mga rental, pero mahal din kasi naman talaga ang mga gamit eh. Pero I could say nagsimula talaga sa connection sir, kasi pagkatapos po noon, sunod-sunod na po 'yon. Pinost ko nga rin po siya sa dati yung kilala siya bilang sulit.com Mhm. na naging OLX, tapos ngayon po ay Carousel. Yung pinost ko po siya, laking gulat po namin kasi ang dami pong kumukontak sa amin. Hindi ko naman po akalain na marami pala naghahanap ng rental ng mga gamit ng pagdating sa shoot. Tapos nagsunod-sunod na po 'yon, kaya nag-invest na po kami iba-ibang gamit hanggang sa ito po, nakarating po kami sa kalagayan po namin. 12 years na po kasi ang G-Film eh. Oh. So, so hindi po tatagal yung G-Film kung hindi dahil sa mga kakilala at mga nabuo naming mga connection sa ibang Networking tao. na rin ano, dahil kapag good service ka, maganda yung kinalabasan ng film na ginawa ninyo, mga pag-video ninyo. Of course, mare-refer yan sa iba pang mga clients. Pero ang question ko dito yung personnel. Of course, kailangan din ng mga hahawak ng mga camera na yan, mag-ooperate ng mga drones na yan, ano? Kagaya mo, ikaw na rin ba yung director sa tuwing nag-ooperate kayo? Hindi ba Ah, kailangan din ng talent fee ng mga yon? Yes po, magandang question po yan sir, no. Meron pong option na sila po lahat mag-ooperate. Tapos ang papadala lang po namin ay caretaker or technical crew. Ang trabaho lang po ng mga yun sir ay sila ang magdadala ng gamit sa location, i-assist sila, ito-troubleshoot lahat ng mga problema. Halimbawa may camera problem, sila po magto-troubleshoot yon. Yun lang po yung gagawin lahat. Tapos sakala po yung mga cameraman, directors, ayun po yung una. Pero pag wala po silang crew sa film, dahil po meron po akong connection na ang pangalan po ay Pinoy Video Maker, o PVM sa madaling salita. Lahat po ng uri ng crew na may kinalaman sa pag-shoot ay meron po kaming contact. So, pag wala po sila ng cameraman, audio man, DOP or director of photography, and even director, kasi nagde-direct din po ako. So, pag pwede po ako yung pupunta. So, kung gusto naman nila, buong package sa amin na kami na lahat mag-shoot, kami na rin ang magsusulat, kami na rin ang mag-edit, from pre-production hanggang production, hanggang post-production, kami na po ang bahala. Kaya po namin i-package po lahat ng ngayon. Mm. Mukhang established na no established na ang G-Film Rental kung pagdating sa maayos na serbisyo pagdating sa mga videographer or kung gusto Yes, sir. mong ipa pagawa na magandang coverage yung iyong event. Okay, punta naman po tayo sa may Viomix Philippines. Ma'am Fatima, sa Cebu nagsimula ang Viomix. Pero ikaw po ba nagsimula nito or paano ka na-involved sa Viomix Philippines? Honestly, since I was staying in Cebu for 7 years and my connection there is Korean, and then I was unexpectedly transferred or relocated here in Manila. And then after like 2 years ago, 2 years after, right? Then nag-message sila sa akin if I am still here in Manila and they want to expand their business. So because they don't have connection here in Manila, they decided to contact me and then nag-message sila sa akin, are you interested to Mhm. be part of this growing business here in the Philippines? So upon checking their backgrounds, nakita ko yung potential because we know sa Philippines we are very, madami tayong likes pagdating sa mga beverages. Milk tea pa lang yan, frap,
especially coffee, parang 3 times a day tayo nagko-coffee. So, especially ako, coffee lover din ako. So, parang na-realize ko, parang ang ganda ng future nitong business na to. So, I didn't hesitate. I have a full-time job, honestly. Then, I didn't hesitate to grab this opportunity to be part of this Biomix Philippines expansion. So, I am happy that we started now in Manila and still Cebu branch is still growing, hindi lang sa Cebu, and now we are trying to top nationwide. So, meron po kaming delivery. Meron kaming, we can deliver nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. So, to our customers, hindi lang po, kahit nasa Manila kami, we are very happy to assist kahit Zamboanga pa yan, kahit Mm. Davao pa yan. Mhm. So, we're also lucky because hinahanap-hanap talaga kami ng mga customers namin and they are looking forward na mag-expand pa kami para mas malapit na lang yung kinukuhaan na lang supply, hindi na sa Korea, kundi pinalapit na namin sa kanila, which is very convenient to Mhm. all investors. Okay, Miss Yun. Fatima, well, marami pa rin competition until now, no? Dahil sabi Yes. mo nga, hilig to ng mga Filipino, and yet, ang daming mga uri ng brands. Paano po yung ginagawa ninyong strategy sa marketing para umangat yung brand ninyo sa iba pang mga competitors? Okay. Of course, hindi namin inaalis sa isipan namin maging customer-centric Mm. because customer is very important to us and we always priority their needs and their, of course, sa quality ng product namin and good service talaga because they are one of our important assets in this business. Without them, there's no Viamix Philippines. And of course, aside from that, we make sure that we will guarantee our after sales. And of course, we're tapping different kind of influencer, and we're now using different kind of marketing. Especially, we're uh, connected now with Southeast Asian Premier Business and that Shiba Award for, and we're happy that they recognize us and be part of the award. I think it's December 8th na po. So, by that, we are happy that we're also growing by using different kind of marketing strategies. Hindi lang po traditional marketing, we also now doing the lean marketing for e-commerce or mga Lazada, Shopee, or soon TikTok na po, and now Facebook din. Kasi mas marami po kasing nakakakita if online. And good thing, our Shopee Lazada has a good ratings and comments. And we are now 4.9 na po yung ratings namin sa kanila. Okay. Again, congratulations. Ano? Kayo pong dalawa ay awardee, binanggit na ni Ma'am Fatima, sa Second Southeast Asian Premier Business and Achievers Award 2024. Sir Gino, kayo rin po ba, kayo po ay awardee rin, ano? So, both of you, I'll see you on December 8. Tama po ba? Yes, sir. Sa December 8. Winford, Sa Winford. yes, sir. December 8 po sa Winford Resort and Casino Manila. Okay. Sir Gino, ano pong naramdaman nyo na na-recognize po kayo ng isang award-winning body sa efforts, alam nyo, 12 years sinimulan nyo to, no? I understand, before, taga TV5 po kayo, tama po ba? Yes, sir. Tama po. Okay, taga TV5 po kayo. So, 12 years ago, sinimulan nyo itong negosyo to, and now, nagtitiwala na yung mga clients ninyo, pati government, naging kliyente nyo na. So ano pong nararamdaman ninyo na etong recognition na ito ay para na rin ano, sa lahat ng pinaghirapan nyo sa loob ng 12 taon? Actually, sir, marami na rin pong award ang natanggap ang GFilm. Pero first time po namin na makatanggap ng award po sa Southeast Asian Premier Business and Achievers Award. And every time po nakakatanggap kami ng award, iba pa rin po talaga yung yung feeling. Kahit ibang awarding body na to kasi nare-recognize po yung business namin, no. Nare-recognize yung effort namin at yung husay. I believe hindi lang naman kami in-awardan dahil nag-exist kami ng mahabang panahon kundi yung quality of service that we have given doon sa mga clients po namin.
At yung mga clients na yon, siguro sila na rin po yung mga nag-nominee sa amin kung bakit po napasama kami sa ganitong klaseng award. So very thankful po kami dyan. I would like to thank them, of course, yung sila La Visual Corporation, si Servicios Channel, kasi malaking bagay po yung ginagawa po nila sa amin. Hindi lang po kami inawardan, kundi ako personally, binigyan nila ako ng pang-apat po to itong linggo na to na nag-guest po ako sa isang radio station. So malaking bagay po sa amin to kasi part din siya ng aming parang marketing strategy para mas lalo pa kami makilala. Okay. Last question sa iyo, no, Sir Gino. Sa mga gustong pong mag-open ng negosyo, kahit ano pa ito, anong maibibigay mong advice sa kanila? Maganda pong question niya, sir. Ako masasabi ko talaga, kung gustong-gusto niyo talaga mag-open ng negosyo, it's very important na related sa passion mo. Dapat connected yan yung skills, yung talent mo, yung passion mo doon sa ginagawa mong business. Dapat gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, darating ang time na mapapagod ka, mababurnout ka. Pero dahil gusto mo yung ginagawa mo, di ba para ka lang pong naglalaro, di ba? Pag gusto mo yung ginagawa. Kasi ako po nagsimula po ako hindi naman bilang videographer or filmmaker. Nagsimula po ako bilang visual effects artist or at motion graphics sa TV5. Gustong-gusto ko po yung ginagawa ko, sir. At dahil connected po yan, yung motion graphics sa film, nawili po ako dyan to the point na nag-invest ako ng maraming gamit, wala pa akong plano magparent, gusto ko lang gumawa ng film. Hindi pagkakitaan, kundi gumawa lang ng film. Kahit po napupuyat, napapagod, pinapalabas po namin yun sa mga social media, at gustong-gusto ko po yung ginagawa ko yun. Kaya I suggest po, kung gusto mo yung ginagawa mo, just keep on doing it. Darating yan tayo, makikita mo yung resulta ng lahat ng yan. Kahit na hindi, sa simula, kahit hindi pag ganun kalaki yung kinikita mo dyan or income mo, basta gusto mo yung ginagawa mo, yun palang panalo ka na. Bless ka na doon. Ayan, very well said. Okay. Ma'am Fatima, sa mga audience naman natin na gusto namang pasukin yung marketing industry, anong ma-advise niyo po sa kanila? My advice also as a marketing graduate and also in handling different kind of businesses, and also based on my experience, my advice to you guys is that fighting always, because in marketing, especially in our generation nowadays, there are a lot of rejections, which is part of our daily lives, especially pag mag-business ka. The risk is always there, so be prepared in whatever it takes. Acceptance is very also important. Kasi if you don't have acceptance, mahirap sa'yo mag-accept ng rejection. So you have to move forward if ever you feel rejected, because you will never be successful if you will just think about rejection or stress about what happened na hindi naging successful. So you have to move forward, continue looking for a new strategy, new tactics for you to find the best formula to succeed. So that's my advice to everyone, and don't forget to trust God, of course, in everything you do. Okay. All right. Congratulations po sa inyong dalawa, no? And ngayon pa lamang binabati na po namin kayo in advance. Kasi na po'y binibigyan ng pagkilala, no? Mga awardees po sila ng Second Southeast Asian Premier Business and Achievers Award 2024. Maagang pampasko po ito sa ating lahat. And I will see you there. December 8 sa Winford. Magkita-kita po tayo. Again, nakasama po natin ngayong gabi, Sir Higinio Lumaban Jr. ng G-Film Rental. And of course, Miss Fatima Galios ng Biomix Philippines. Mabuhay po kayo. Happy weekend and God bless. God Thank bless. you. Thank you. Thank you. Alright, mga kababayan. So, ayan. Gina Agustin, good evening. Sir Dick Villanueva, good evening. Napaka-talented ng iyong anak. Kanina, pinakita natin yung mga gagawin niya, no? Mga salamin na may art dahil ito'y hindi basta-bastang cathedral. Notre Dame Cathedral. Naalala natin to few years back, nasunog to eh. So, congratulations.
The Visual Corporation. Again, Ma'am Lalaine, good evening po sa inyo. Ayan, pupunta tayo dyan sa Winford. At magpapadala tayo ng video doon sa may kabila. Ayan, sila rin yung nag-livestream.